Sa bawat taong nanghihina sa tahimik na labanan ng sariling buhay, may isang tanong na hindi matakasan. Bakit parang may pader na humaharang sa pag-unlad kahit ginagawa ang lahat? Ito ang sandaling nagiging malinaw na hindi kakulangan ang problema, kundi ang mga kwentong kinakapitan na hindi naman totoo. Kapag mali ang pinaniniwalaan, mali ang direksyong tinatahak. At dito nagsisimula ang pagkaligaw. Ang katotohanan ay parang ilaw na kayang tumagos kahit sa pinakamakapal na dilim. Hindi ito laging magaan sa dibdib, ngunit ito ang tanging bagay na hindi nagtataksil. Sa harap nito nabubuwag ang mga ilusyon at lumilitaw ang bagong lakas na hindi ibinibigay ng kahit anong kasinungalingan. Ang katotohanan ng unang hakbang patungo sa tunay na kapayapaan. Sabi ni Marcus Aurelius na ang sinumang may lakas upang harapin ang katotohanan ay may kakayahang manaig sa anumang unos. Hindi dahil hindi siya natatakot, kundi dahil pinili niyang tumayo sa lupa na hindi gumuguho. Ang karakter ay tumitibay kapag hindi umaasa sa mga huwad na kasiguruhan. Kapag natutong kilalanin ang katotohanan, nagiging mas malinaw ang landas at mas tahimik ang loob. Nawawala ang bagyong dulot ng mga maling pananaw at napapalitan ng isang di matinag na panloob na lakas. Sa ganitong kalagayan, unti-unting nawawala ang bigat ng pag-aalala at nagiging mas matatag ang loob. At bago tayo sumabak sa 10 dahilan kung bakit ang katotohanan ang tunay na magpapalaya sa iyo, hayaan mong maging bukas ang isipan at buong tapang na harapin ang paglalakbay na ito. Kaibigan at kapatid, muli, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at babago sa pananaw mo sa buhay. Sa bawat dahilan na susunod, unti-unting mabubunyag kung paano nagiging sandigan ang katotohanan sa paghubog ng tapang, karunungan at panloob na kalayaan. Ang mga susunod na aral ay hindi para sa mahina ang loob, kundi para sa mga handang pumili ng paglago kaysa sa panandaliang ginhawa. Number 1. Ang katotohanan ang pinakamatibay na salamin ng sarili. Sa harap ng katotohanan, napipilitang makita ng isang tao ang tunay na anyo ng kanyang buhay. Walang palamuti, walang pagtatakip. Walang pag-iwas, ito ang uri ng salamin na hindi laging magaan sa loob, ngunit ito ang nagbibigay ng malinaw na larawan kung saan dapat magsimula ang pag-unlad. Sa sandaling humarap ang isang tao sa kung ano ang totoo, unti-unting gumuguho ang mga ilusyon na pumipigil sa pag-usad. Kapag malinaw ang pagtanaw sa sarili, nagiging mas madaling unawain ang mga lakas na maaring paunlarin at ang mga kahinaang dapat ayusin. Maraming tao ang nakakulong sa mga kwento na inuulit ng takot at pagdududa. Ngunit sa sandaling alisin ng katotohanan ang tabing, nawawala ang kapangyarihan ng mga maling paniniwala. Nagbubukas ito ng pinto para sa panloob na tibay. Ang katotohanan ay may lamig na kayang manggising sa loob ng isang taong matagal nang natatabunan ng pagkukunwari. Maaring may kirot sa unang pagtanggap nito, ngunit ang kirot na iyon ang nagiging simula ng sigla at panibagong paghinga. Sa pagtanggap ng masakit na bahagi ng realidad, unti-unting lumilitaw ang lakas na matagal nang natutulog. May marangal na lakas ang sinumang handang tumayo sa harap ng katotohanan nang hindi umaatras. Ito ang paraan ng mga matatag na tao upang itayo ang pundasyon ng karakter na hindi madaling mabuwag. Kapag ang isang tao ay bukas sa katotohanan, nagkakaroon siya ng kapangyarihang mapili ang direksyon na higit na makatutulong sa kanyang pag-unlad. At sa pagharap sa salamin ng katotohanan, nagbubukas ang daan tungo sa kalayaan na hindi kayang ibigay ng pagkukunwari. Ang unang hakbang ng anumang pagbabago ay ang pagtanggap sa kung ano ang totoo. Dito nagsisimula ang tunay na paglalakbay patungo sa mas matibay na sarili. Number 2. Ang katotohanan ang nagpapalaya sa iyo mula sa maling kwento na ikaw rin ang lumikha. Maraming tao ang nabubuhay sa ilalim ng mga kwentong hindi nila namalayang sila mismo ang lumikha, mga paniniwalang galing sa takot, mga duda na unti-unting naging batas sa loob ng isipan, at mga alaalang nag-anyong hadlang sa bawat hakbang. Sa araw-araw paulit-ulit nilang inuulit ang mga kwentong ito at unti-unting nagiging totoong hadlang sa pag-unlad. Kapag ang tao ay nakakulong sa sariling imbentong kwento, para siyang naglalakad sa daang may usok, hindi niya nakikita ang malinaw na direksyon at hindi niya mararamdaman ang katotohanan ng paligid. Kapag dumating ang katotohanan,
parang malamig na hangin na dumaan sa makakapal na ulap ng ilusyon. Tinatawag nito ang pansin sa mga bagay na matagal nang tinatago sa dilim ng sariling isip. Hindi nito pinalalakas ang takot sa halip. Tinatanggal nito ang kapangyarihan ng mga kwentong walang batayan. Unti-unting nawawala ang bigat ng maling kahulugan at hindi makatotohanang paniniwala na matagal nang binabantayan ng pangamba. Sa ganitong paglilinaw, nagsisimulang huminga nang maluwag ang loob at lumilitaw ang tunay na kalayaan. Ang katotohanan ay parang tahimik na boses mula sa loob na palaging tama ang direksyon, kahit hindi ito sumisigaw. Kapag pinakinggan, unti-unti nitong binubura ang ingay ng mga haka-haka, kasinungalingan, at maling konklusyon na matagal nang nagkukulong sa isip. Sa tahimik na tinig na ito, nahuhubog ang panloob na tapang at mas matibay na pag-unawa sa sarili. Dito nagiging malinaw na ang buhay ay hindi kailangang pahirapan ng sariling guni-guni o imbensyon ng isipan. Sa pagtanggap ng katotohanan, nagkakaroon ng puwang ang pagkilos na may layunin. Ang mga hakbang ay nagiging mas tuwid at malinaw sapagkat wala nang kasamang bigat ng maling paniniwala o kalituhan. Ang bawat pagpili at desisyon ay nagiging batay sa kung ano ang tunay, hindi sa takot o sa ilusyon ng nakaraan. Lumilitaw ang tapang na tumayo sa realidad, hindi dahil madali ito, kundi dahil totoo ito at ang katotohanan ay nagiging gabay sa bawat kilos. At kapag bumagsak na ang mga kwentong walang katotohanan, natitira ang isang buhay na mas payapa, mas malinaw at mas matibay. Ang dating pagkakulong sa sariling imbentong kwento ay napalitan ng kapangyarihan na magdesisyon ng malaya, maglakbay ng walang hadlang at makita ang mundo at ang sarili sa liwanag ng realidad. Ito ang kalayaang nagmumula lamang sa katotohanan, kalayaang hindi kailanman maibibigay ng ilusyon o pagkukunwari. Number 3. Ang katotohanan ng lakas na nagbubuo ng katatagan sa harap ng pagsubok. Sa bawat buhay may mga unos at hamon na dumating na walang paunang babala. Maraming tao ang natitinag dahil nakatutok lamang sila sa mga ilusyon ng seguridad at kaginhawaan. Ngunit ang katotohanan ang tanging pundasyon na hindi madaling mabuwag. Kapag malinaw sa isipan ang kung ano ang totoo, ang bawat pagsubok ay nagiging daan upang mas kilalanin ang sariling kakayahan at lakas. Ang katotohanan ang nagbibigay direksyon sa gitna ng kaguluhan at walang katiyakan. Kapag tinanggap ng isang tao ang realidad, nagkakaroon ng malinaw na pananaw kung ano ang kayang pagtagumpayan at ano ang dapat tanggapin. Hindi lahat ng laban ay kailangang labanan. Hindi lahat ng unos ay kailangang pigilan. Sa pagtanggap sa kung ano ang totoo, natututo ang isang tao na pumili ng mga laban na may saysay at bitawan ang mga bagay na wala ng kapangyarihan sa kanya. Dito, nagmumula ang tunay na katatagan. Ang katotohanan ay parang matibay na bato sa gitna ng maalon na dagat. Hindi nito tinatanggal ang bagyo, ngunit nagbibigay ito ng matibay na sandigan upang hindi tuluyang madala ng alon. Sa halip na matakot sa unos, natututo ang isa na maglakad ng may tapang at malinaw na direksyon. Ang bawat hakbang ay nagiging mas matibay dahil ito ay nakaugat sa kung ano ang tunay. May karangalan sa pagtanggap ng katotohanan sa gitna ng hirap. Ang mga taong humaharap sa realidad ng buong tapang ay unti-unting nagiging matibay. Hindi dahil wala silang takot, kundi dahil pinili nilang hindi hayaan ng ilusyon o panlilinlang ng isip na kontrolin ang kanilang kilos. Ang katotohanan ang gumagabay sa kanila upang manatiling matatag kahit sa gitna ng unos. Sa pagyakap sa katotohanan, nagbubukas ang daan patungo sa panloob na lakas at kapayapaan. Ang mga pagsubok ay nagiging pagkakataon upang mas kilalanin ang sarili, at ang bawat karanasan ay nagiging pundasyon ng tibay. Ang kalayaang dala ng katotohanan ay hindi natatamo sa takot o panlilinlang, kundi sa matibay na pagharap sa kung ano ang totoo at sa tapang na hindi umatras sa hamon ng buhay. Number 4. Ang katotohanan ang tanging gabay patungo sa tunay na kalayaan. Maraming tao ang naglalakad sa buhay na parang bulag. Sinusunod ang mga yapak ng iba at hinahayaan ng takot at pagkukunwari na gabayan ng bawat hakbang. Ngunit ang katotohanan ng ilaw na nagbibigay liwanag sa tamang daan. Sa sandaling makita ang realidad ng malinaw, nagkakaroon ng kakayahan ng isang tao na pumili ng may pananagutan, hindi dahil sa pag-asa o paniniwala sa ilusyon, kundi dahil sa malinaw na pagkaunawa
sa kung ano ang totoo. Ang tunay na kalayaan ay nagsisimula sa pagtingin sa sarili at sa mundo ng walang tabing. Kapag tinanggap ang katotohanan, nagkakaroon ng kakayahan ng tao na humiwalay sa mga kadena ng maling paniniwala at pagkukulang. Maraming pagkakataon ang lumalapit na nagmumukhang mahirap o imposibleng lampasan. Ngunit kapag malinaw ang pag-unawa sa katotohanan, nagiging maliwanag ang landas at nagkakaroon ng tamang hakbang. Dito nag-uumpisa ang kalayaang hindi nakadepende sa panlabas na mundo, kundi sa sariling isip at puso. Ang katotohanan ay hindi palaging madali tanggapin. May kirot, may agam-agam at may pag-aalinlangan. Ngunit sa bawat pagtanggap sa kung ano ang totoo, unti-unti itong nagiging gabay na hindi lamang nagbibigay direksyon, kundi nagtuturo rin kung paano mamuhay ng may integridad at tapang. Ang tao na sumusunod sa liwanag ng katotohanan ay hindi madaling maligaw dahil alam niya kung alin ang dapat lakbayin at alin ang dapat iwan. Kapag ang isip ay malinaw sa katotohanan, nagiging posible ang tunay na pagpili at pag-ako sa responsibilidad ng sariling buhay. Hindi na kailangan pang manghula o umasa sa iba para sa direksyon. Ang bawat hakbang ay may layunin at bawat desisyon ay may pundasyon sa realidad. Ang katotohanan ang nagiging gabay sa bawat kilos at sa ganitong paraan, nabubuo ang buhay na malaya sa pagkukunwari at panlilinlang. Sa pagtanggap at pagsunod sa katotohanan, unti-unting nawawala ang bigat ng ilusyon at nagiging mas malinaw ang bawat hakbang. Ang tunay na kalayaan ay hindi nakukuha sa mga bagay na panlabas, kundi sa kakayahang makita at tanggapin ang realidad. Sa ganitong estado, ang tao ay may kakayahang mamuhay ng buo malaya at may panloob na kapayapaan na hindi kayang palitan ng anumang bagay o pangyayari sa mundo. Number 5. Ang katotohanan ang tanging sandata laban sa panlilinlang ng iba at sarili. Sa mundong puno ng ingay at manipulasyon, maraming tao ang naliligaw hindi lamang ng iba, kundi pati na rin ng kanilang sariling isip. Ang panlilinlang ay maaaring dumating sa anyo ng mga pangako, opinyon, o sariling guni-guni na paulit-ulit inuulit sa isip. Sa gitna ng lahat ng ito, ang katotohanan ang nagsisilbing sandata na nagbibigay kakayahan upang makilala ang tama mula sa mali at ang makabuluhan mula sa walang kabuluhan. Kapag malinaw sa isip ang katotohanan, nagkakaroon ng proteksyon ang isang tao laban sa mga maling impluensya. Hindi niya basta-basta matatanggap ang lahat ng sinasabi o iniisip ng iba. Ang bawat hakbang at desisyon ay nagmumula sa malinaw na pagkaunawa at hindi sa panandali ang emosyon o panggigipit ng lipunan. Sa ganitong paraan, nagiging matatag at malaya ang isang tao sa kanyang kilos. Ang katotohanan ay parang ilaw sa madilim na daan. Hindi nito pinipigilan ang mga panganib, ngunit nagbibigay ito ng malinaw na pananaw upang makaiwas sa bitag at maling direksyon. Ang tao na humaharap sa kung ano ang totoo ay nagiging mas maingat, mas maalam at higit sa lahat, mas malaya sa pagkontrol ng mga panlabas at panloob na manipulasyon. Sa pagtanggap ng katotohanan, natututo ang tao na kilalanin ang sariling limitasyon at lakas. Nagiging malinaw kung alin ang dapat pang palawakin at alin ang dapat iwan. Ang ganitong pagkaunawa ay nagbubukas ng kakayahan na gumawa ng matalinong desisyon, hindi dahil sa takot o paniniwala sa hindi totoo, kundi dahil sa malinaw na pag-unawa sa realidad. At sa sandaling maging sandata ang katotohanan, nagiging malaya ang isip at puso mula sa panlilinlang. Nawawala ang takot, pagdududa at maling paniniwala. Sa ganitong kalayaan, nagkakaroon ng kapangyarihan ang tao na mamuhay ng may integridad, tapang at malinaw na layunin sapagkat sa bawat kilos at desisyon ay nakaugat ang matibay na pundasyon ng kung ano ang tunay. Number 6. Ang katotohanan ang pintuan patungo sa panloob na kapayapaan. Maraming tao ang naghahanap ng kapayapaan sa labas ng kanilang sarili, sa kayamanan, karangalan o sa opinyon ng iba. Ngunit ang tunay na kapayapaan ay hindi matatagpuan sa panlabas na mundo. Nagsisimula ito sa pagtanggap sa katotohanan, sa malinaw na pagtingin sa sarili at sa mga pangyayari sa paligid. Kapag harap sa harap na tinanggap ang kung ano ang totoo, unti-unti itong nagbubukas ng pinto sa katahimikan at balanse sa loob ng puso. Kapag tinanggap ang katotohanan, nagiging malinaw ang mga dahilan ng pagkabalisa at alalahanin. Ang mga sitwasyong dati ay nakakapagdulot ng takot at stress
ay nagiging aral at pagkakataon para sa paglago. Ang tao ay natututo na hindi lahat ng bagay ay kayang kontrolin. Ngunit may kakayahan siyang piliin kung paano tutugon. Dito nagsisimula ang panloob na kapayapaan sa malinaw na pagkaunawa at tamang pagtanggap. Ang katotohanan ay parang ilaw na pumapasok sa madilim na silid ng isip. Unti-unti nitong binubura ang alinlangan at panlilinlang na nagbubunga ng kaguluhan sa loob. Sa halip na labanan ng realidad o itago ang damdamin, natututo ang tao na tanggapin ang daloy ng buhay, kilalanin ang sariling kakayahan at yakapin ang limitasyon na hindi maiiwasan. Ang ganitong pagtanggap ay nagdudulot ng tahimik na lakas at kapanatagan ng isip. Sa bawat hakbang na may katotohanan bilang gabay, nagiging mas magaan ang puso at mas malinaw ang isip, nawawala ang labis na pag-aalala sa kung ano ang hindi kontrolado at napapalitan ito ng tamang pagtingin sa kung ano ang kayang paghusayin. Ang tao na nakakaunawa at tumatanggap sa realidad ay nagiging mas matatag at ang panloob na kapayapaan ay nagiging normal na estado, hindi lamang isang panandali ang damdamin. At sa sandaling maging sandigan ng katotohanan, natatamo ang kalayaan mula sa alingasngas ng takot, pagkukunwari at maling paniniwala. Ang bawat desisyon at kilos ay nagmumula sa malinaw at tahimik na loob, at ang buhay ay nagiging mas maayos, mas matatag at mas makabuluhan. Sa ganitong paraan, ang katotohanan ay hindi lamang nagtuturo kung paano mabuhay, kundi nagbibigay rin ng tunay na katahimikan sa puso. Number 7. Ang katotohanan ang pinagmumulan ng tunay na tapang. Maraming tao ang natatakot sa hamon ng buhay dahil nakadepende ang kanilang tapang sa ilusyon at panlilinlang. Sa halip na harapin ang realidad, hinahanap nila ang panandaliang ginhawa sa mga kwento na hindi totoo. Ngunit ang katotohanan ang tanging pundasyon ng tunay na tapang. Kapag malinaw ang pagkaunawa sa kung ano ang totoo, nagkakaroon ng lakas ang isang tao na harapin ang kahit pinakamalalim na unos ng may paninindigan. Ang pagtanggap sa katotohanan ay nangangahulugan ng pagharap sa mga bagay na matagal nang iniiwasan. Dito nag-uumpisa ang tunay na lakas. Kapag hindi na tumatakas sa realidad, natututo ang isang tao na kilalanin ang sariling kakayahan at limitasyon. Ang bawat hakbang ay nagiging mas matibay dahil hindi na ito nakasalalay sa ilusyon o sa opinyon ng iba, kundi sa malinaw na pagkaunawa sa sarili at sa mundo. Ang katotohanan ay parang gabay sa madilim na daan. Hindi nito pinapalakas ang bagyo, ngunit nagbibigay ito ng malinaw na direksyon upang makaligtas sa bawat panganib. Ang tao na may tapang na humarap sa kung ano ang totoo ay nagiging mas matatag sa bawat hakbang at desisyon. Ang kanyang lakas ay nagmumula sa panloob na pag-unawa, hindi sa panlabas na bagay na pansamantala lamang. Kapag malinaw ang pagtingin sa katotohanan, nagiging posible ang tamang aksyon sa tamang oras. Ang tapang ay hindi lamang sa paggawa ng malalaking bagay, kundi sa pagpili na manatili sa katotohanan kahit mahirap at sa pagtanggap ng mga responsibilidad na kasama ng pagiging totoo sa sarili. Ang ganitong tapang ay nagmumula sa loob at hindi kayang sirain ng alinmang panlabas na puwersa. Sa pagtanggap at pagsunod sa katotohanan, nagkakaroon ng matibay na tapang na hindi madaling mabuwag ng takot o pangamba. Ang bawat hakbang ay may layunin at ang bawat desisyon ay nakaugat sa kung ano ang tunay. Sa ganitong paraan, ang katotohanan ay hindi lamang nagtuturo kung paano maging matatag, kundi nagbibigay lakas upang mamuhay ng may tapang, dignidad at malinaw na direksyon sa gitna ng bawat hamon ng buhay. Number 8. Ang katotohanan ang tanging daan patungo sa tunay na pag-unlad. Maraming tao ang naghahangad ng pag-unlad, ngunit madalas ay hinahanap ito sa maling paraan. Ang mga panlabas na bagay, pagkilala ng iba o pansamantalang kasiyahan, ay hindi nagbibigay ng matagal na pagbabago. Ang tunay na pag-unlad ay nagsisimula sa pagtanggap sa katotohanan. Kapag malinaw ang pagkaunawa sa sarili at sa mundo, nagiging malinaw din ang hakbang na dapat gawin upang umunlad. Ang katotohanan ang pundasyon kung saan maitatayo ang anumang tagumpay na may kabuluhan. Sa pagtanggap sa katotohanan, natututo ang isang tao na kilalanin ang kanyang kakayahan at limitasyon. Ang bawat pagkakamali at kahinaan ay nagiging aral, at ang bawat lakas ay nagiging gabay sa tamang direksyon. Ang pag-unlad
ay hindi lamang nasusukat sa panlabas na tagumpay, kundi sa pagbabago sa loob, sa katatagan ng isip, at sa kakayahang humarap sa realidad ng may integridad. Ang katotohanan ay parang mapa sa gitna ng gubat. Kung hindi ito susundin, maliligaw at mawawala sa tamang daan. Ngunit sa sandaling yakapin ang kung ano ang totoo, nagiging malinaw ang bawat hakbang. Ang tao ay nagiging mas maalam, mas handa, at mas malakas sa pagharap sa hamon ng buhay. Ang bawat pagpili ay nagmumula sa malinaw na pag-unawa at hindi sa ilusyon o panlilinlang. Kapag ang isip at puso ay nakatuon sa katotohanan, nagiging mas madali ang paggawa ng tamang desisyon. Ang pag-unlad ay hindi na lamang pagkakataon, kundi bunga ng maingat at matalinong pagkilos. Ang bawat hakbang ay may layunin at ang bawat desisyon ay nakaugat sa realidad na nagbibigay daan sa matibay at pangmatagalang tagumpay. At sa sandaling maging gabay ang katotohanan, nagkakaroon ng kakayahan ang tao na umunlad ng buo, hindi lamang sa panlabas na mundo, kundi pati sa loob ng sarili. Ang bawat aksyon ay may saysay, bawat hakbang ay may direksyon, at ang tunay na pag-unlad ay nagmumula sa malinaw na pagkaunawa sa kung ano ang totoo. Sa ganitong paraan, ang katotohanan ay hindi lamang nagtuturo kung paano umunlad, kundi nagbibigay daan upang mamuhay ng mas matatag, may layunin at may tunay na kahulugan. Number 9. Ang katotohanan ng sandigan sa pagharap sa takot at pag-aalinlangan. Maraming tao ang nabubuhay sa ilalim ng takot at pag-aalinlangan. Hinahayaan ang mga ito na humadlang sa bawat hakbang at desisyon. Ang takot ay kadalasang lumilitaw mula sa hindi malinaw na pananaw at sa mga kwentong paulit-ulit na pinaniniwalaan. Sa ganitong kalagayan, ang katotohanan ang tanging sandigan na naglilinis sa isip at naglilinaw sa direksyon. Kapag malinaw ang pagkaunawa sa kung ano ang totoo, ang takot ay hindi na nakakaontrol at nagiging daan upang kumilos ng may tapang at karunungan. Kapag tinanggap ang katotohanan, natututo ang isang tao na kilalanin ang pinagmumulan ng takot at pag-aalinlangan. Maraming bagay ang dati ay nakakapanghina sa loob, ngunit kapag inalis ang ilusyon at maling paniniwala, nagiging malinaw kung alin ang dapat labanan at alin ang dapat hayaang lumipas. Sa ganitong paraan, nagkakaroon ng lakas upang harapin ang bawat hamon ng may katiyakan. Ang katotohanan ay parang gabay sa gitna ng malalakas na bagyo. Hindi nito pinipigilan ang mga pagsubok, ngunit nagbibigay ito ng malinaw na pananaw upang hindi matigil o maligaw sa gitna ng takot. Ang tao na may malinaw na pag-unawa sa katotohanan ay natututo kung paano harapin ang panganib ng may tamang diskarte at hindi dahil sa panik o pangamba lamang. Sa pagtanggap sa katotohanan, nagkakaroon ng puwang ang tamang aksyon at malinaw na desisyon. Ang bawat hakbang ay nagiging batay sa kung ano ang tunay, hindi sa haka-haka o takot. Ang pag-aalinlangan ay unti-unting napapalitan ng tiwala sa sariling kakayahan at sa malinaw na direksyon na hatid ng katotohanan. At sa sandaling maging sandigan ang katotohanan, nagkakaroon ng kalayaan ng isip at puso mula sa paralisis ng takot at pagdududa. Ang bawat kilos ay nagmumula sa malinaw na pag-unawa at panloob na lakas. Ang tao ay nagiging matatag, may tapang, at may kakayahang humarap sa anumang hamon ng buhay sapagkat ang katotohanan ang pundasyon ng kanyang tapang at katiyakan. Number 10. Ang katotohanan ang huling hakbang patungo sa tunay na kalayaan ng isipan at puso. Maraming tao ang naghahanap ng kalayaan sa labas ng kanilang sarili, sa material na bagay, sa opinyon ng iba, o sa pansamantalang kasiyahan. Ngunit ang tunay na kalayaan ay nagsisimula sa loob. Ang huling hakbang patungo sa ganitong kalayaan ay ang buong pagtanggap sa katotohanan. Kapag malinaw ang pag-unawa sa sarili at sa realidad, nagiging posible ang mamuhay ng may kapayapaan, tapang at malinaw na direksyon. Ang katotohanan ng susi sa pagtanggal ng tanikala ng ilusyon, panlilinlang at sariling guni-guni. Kapag tinanggap ang katotohanan, nagiging malinaw ang hangganan ng kontrol at responsibilidad. Naiiwasan ng labis na pag-aalala sa mga bagay na hindi kayang baguhin at natututunang ituon ng lakas sa mga bagay na tunay na may kapangyarihan. Ang bawat hakbang at desisyon ay nagiging mas matatag, hindi dahil wala ng hamon o panganib, kundi dahil ang isip at puso ay nakaugat sa kung ano ang totoo.
Ang katotohanan ay parang ilaw sa madilim na silid na nagbibigay kakayahan sa tao na makita ang bawat sulok ng sariling pagkatao. Sa pagtanggap nito, nagiging malinaw kung alin ang dapat harapin at alin ang dapat palayain. Ang bawat takot, pagdududa at pangamba ay nagiging mas malinaw. At ang tao ay nagkakaroon ng lakas upang humarap ng buong tapang sa anumang hamon. Sa sandaling yakapin ang katotohanan, nagiging posible ang tunay na pagpili at responsableng pamumuhay. Ang bawat aksyon ay nagmumula sa malinaw na pag-unawa at ang bawat desisyon ay nakaugat sa realidad. Ang kalayaan ay hindi lamang pagkawala ng mga tanikala sa paligid, kundi higit sa lahat, ang kapayapaan sa isip at puso na nagmumula sa pagtanggap at pamumuhay ayon sa kung ano ang totoo. At sa huling hakbang na ito, natatamo ng tao ang ganap na kalayaan. Ang kakayahang mamuhay ng buong tapang, may malinaw na layunin at may panloob na kapayapaan na hindi kayang kitilin ng anumang panlabas na puwersa. Sa katotohanan nakasalalay ang tunay na kalayaan at dito nagsisimula ang buhay na may saysay, integridad at di matutumbasang lakas ng loob. Ang katotohanan ay hindi laging magaan, ngunit ito ang tanging pundasyon na hindi matitinag ng takot, pangamba o ilusyon. Sa bawat sandali na pinipili mong harapin ang realidad, pinapalakas mo ang iyong isip, pinapalaya ang iyong puso at itinataguyod ang isang buhay na may integridad at panloob na kapayapaan. Ang pagtanggap sa katotohanan ay parang paghuhubog sa sarili gamit ang matibay na bato. Hindi ito madali, hindi ito mabilis, ngunit sa bawat araw na nakatayo ka sa liwanag ng realidad, mas lumalalim ang iyong tapang, mas lumalawak ang iyong pagkaunawa, at mas nagiging malaya ang iyong kalooban. Ang kalayaan na ito ay hindi nagmumula sa labas kundi sa loob, sa malinaw na pagtingin sa sarili at sa mundo, sa pagtanggap sa limitasyon at kakayahan, at sa walang takot na pagharap sa anumang hamon. Katulad ng sinabi ng mga Stoic na pilosopo, ang kalayaan ay hindi nakukuha sa pag-iwas sa katotohanan, kundi sa lakas ng loob na harapin ito ng buong tapang. Sa sandaling tanggapin mo ang kung ano ang totoo, nagiging posible ang tunay na kapayapaan, tapang at karunungan. Ang bawat hakbang na ginawa mo sa liwanag ng katotohanan ay hakbang patungo sa buhay na may saysay, hindi lamang para sa sarili kundi pati sa paligid. Huwag hayaang maligaw sa mga ilusyon. Huwag hayaang hadlangan ng takot ang iyong landas. Ang buhay na may integridad at kalayaan ay nakasalalay sa bawat pagpili mong tumayo sa harap ng katotohanan. Sa bawat sandali na pinipili mong maging totoo, lumalakas ang iyong karakter, lumalalim ang iyong pagkaunawa, at mas nagiging malinaw ang iyong direksyon. Kaibigan at kapatid, muli, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at babago sa pananaw mo sa buhay. Sa pagtahak mo sa landas ng katotohanan, sama-sama nating tuklasin ang mga aral na magpapalakas sa isip, magpapalaya sa puso, at maghuhubog sa isang buhay na may tunay na saysay. Maraming salamat po. Mag-ingat po tayo palagi at kay Lord palagi ang papuri